Magandang hapon. Ako po si Raven, first year student po ng Department of Philosophy from Faculty of Arts and Letters. Watch as Eric Cartman shuts down these woke liberal students. Kanina po nagsalita po si Dean. Sabi niya, practice critical discourse. So, let me share my insights po and open question, reflective question na rin po para po sa mga naging speakers natin. So po, thank you po for this discussion, for meeting this time. Pero una po, gusto ko din po i-express na nag-aalap po yung bandaan ko dahil nakita ko po yung legal organization namin yung nasa PowerPoint po ni Mr. National Secretary Council. Pero bago po sa lahat, disclaimer lang po di po ako groomer, di po ako nag-groom. Isa po ako first year philosophy student na mahilig magbasa ng libro, mahilig mag-research, naka-acquire ng critical thinking skills dito po sa university natin dahil ang focus po ng philosophy sa UST ay critical thinking theory. Umpisa pa lang nag-aalab na yung damdamin mo. So doon pa lang ulats na yung critical thinking. 'Di ba when emotions are high, intelligence is low. Well, this is Pinoy Extreme and samahan nyo akong himay-himayin yung argumento ni Ate Raven. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. At sa dami din po na natutunan ko sa pakikisalamuha po sa mga manggagawang tinatanggalan ng trabaho, sa mga magsasakang inaagawan ng lupa, sa mga urban poor na tinatanggalan ng hanap buhay araw-araw. Dito po, dun po na-shape yung knowledge ko. Yun po hindi po ako nag-groom nor wala pong nag-indoctrinate sa akin. Mga practical experience ko po yun. At sino yung nagbigay sa'yo nung practical experience na yan? Sino yung kasama mo? Sino yung grupo behind sa pagpapakilala ng mga unyon, ng mga taong naagawan lang lupa ko, no? So on and so forth. Dole ba? Any government agencies ba? Hindi. Most likely, yung mga grupo na yon affiliated with Makabayan Bloc. The fact that yung video mo ay may logo sa ibaba ng Kabataan Party List means they approve what you are doing. Pero yung mga topic dito kanina ay pure ideological grooming. Pero hindi naman napapalalim kung bakit nga ba meron mga Pilipinong sumali sa mga grupong binabansagan ng terorista. Well, you know what, Raven? You focus too much on why a person joins those terroristic groups. But you never ask yourself, what are those terroristic groups doing doon sa probinsya? Maraming reason kung ba't sumasali ang individual or mga kabataan kagaya mo sa NPA. Well, unang-una, nabe-brainwash sila. Nabe-brainwash sila doon sa tingin nila na yung grupong yan ang layunin mapaganda yung Pilipinas. But have you looked at what they are doing sa probinsya? Nanununog ng heavy equipments, nanununog ng mga business na ayaw magbayad ng rev tax. 'Di ba? Nanga-ambush ng relief goods para sa mga nasalanta. And many more. So, what does that tell you? Come on. Critical thinking tayo dito, 'di ba? Bakit hindi natin palilinan kanina sa discussion? Bakit nga ba kay NPA? Kay Mr. National Secretary Council and kay Ms. Arian, bakit nga po ba kayo nag-NPA na? Pero syempre, hindi ko kung sasagutin niyo po yun ngayon, iba na po yung sagot niyo. O, di ba? Critical thinking. Ibig sabihin lang nun, iba yung rason niya nung sumali siya doon sa NPA, thinking na pang maganda yung ginagawa ng grupong yan. But, nung nag-exit siya, doon niya nakita yung terroristic activities na ginagawa ng grupong yan. 'Di ba? So doon pa lang confirm na yung panlilin lang ng grupong yan doon sa mga kabataan, doon sa mga gustong sumali ng NPA. Kaya yung itatanong ko na lang din po sa inyo ay what if talakayin natin yung other side of the coin? Diba? Kung ano din po ba yung terrorism ng ginagawa ng NTFF, ng National Security Council, ng AFP?
Eto na yung next technique nila. Hindi na nila pag-uusapan yung terroristic activities ng NPA, bagkus ibabalik na nila or babalik na rin nila yung sitwasyon by tagging the AFP or the NTF-ELCAC to be doing the terroristic activities na dapat yung NPA or yung CPP, NPA, NDF yung sumasagot. Hindi na natin pag-uusapan yung panununog, panunuhol, paniniktik, pang-aambush na ginagawa ng NPA. They never want to talk about it. Ipapasa na nila yung ganong klaseng kaduming gawain sa AFP or sa NTF-ELCAC. For example po, ano pong ginawa dati ng NTF-ELCAC kay Jed at Janila? Di ba po dinamput po siya and then lumitaw po sa conference ng NTF-ELCAC. Sa itong framing ng NTF-ELCAC doon, mga NPA daw po na surrender. Pero ang totoo po, mga environmental defender lang sila at mga aktivista. Matagal na nilang cover up yung mga aktivista na yan. Human rights worker, environmentalist. Yan yung front nila para makakalat sila sa kung ano-anong lugar o probinsya para magawa nila yung layunin nila. For example, ito si Glendale Malabanan, nahuli sa checkpoint. Human rights activist daw, pero nakita sa video, NPA. Paano mo ma-i-deny ngayon yan? Katawan pa lang, kitang-kita na. Tsaka tip lang, huwag kayong kukuha ng NPA na malaki yung katawan. Kasi hindi makakapagtago sa barilan yan. Paano kung magtatago sa barilan kung yung katawan mo mas malaki pa sa puno? Saka huwag kayong kukuha ng matabang NPA. Kasi yung provisions nyo, imbes na pang isang buwan, putya baka pang isang linggo lang sa kanya yan. Ano yung ginawa ng fascist state apparatus natin kay Father Paes, no? Si Father Paes po, alumni po, no, ng UST Central Seminary na pinaslang din po ng AFP, pinaslang po ng National Security Council at pinaslang po ng NTF-ELCAC. Bakit mo nasabing NTF-ELCAC yung pumatay? Any leads or proof? Bakit hindi yung grupong CPP, NPA, NDF yung pumatay? Or bakit hindi ibang grupo like TBS, ganun? O, diba? Ang daming pwedeng ibang grupong dumali sa kanya. Bakit NTF-ELCAC yung pinagbibintangan mo? Kaya ngayon po, no, mabalik po ako na super nag-disappoint po ako sa naging topic natin kasi super one-sided po at hindi po na talagang talakay ang other side of coin. At talagang ang goal nito ay mag-create ng takot sa amin na huwag sumali sa mga community immersions, huwag pag-aralan yung tunay na ugat ng kahirapan kung bakit nga ba meron mga tumatangan ng armas. Well, that's the point. Matakot ka na magdididikit dyan sa mga grupo na yan kasi nga ipapahamak ka nila. Nakita mo ba yung mga naku-corn beef na Gabriela, Kabataan, Anak Pawis, Anak Bayan, doon sa bundok pag may enkwentro? Pero disclaimer lang po ngayon po kasi habang nagsasalita ako ngayon, deep inside natatakot po ako kasi nag-earn din po kami ng background check, nalaman din po namin yung iba po sa atin ay taga-NTF-ELCAC din. At based from our own experience po, laganap po ang state surveillance ng NTF-ELCAC. At hindi ko din po sure kung after neto, no, baka sabahan po ako ng kaso, baka post po ako sa page, baka gawan din po ng AI-generated video. Bakit hindi sila magsusurveillance? Kung para naman sa kaligtasan ng mamamayan ng Pilipinas yung gagawin nila, by all means, tiktikan nila lahat ng mga terorista, lalo na yung mga communist terrorist. 'Di ba? Tsaka bakit ka gagawa ng kaso? 'Di ba? Ano bang ginawa mo? Kung wala, edi wala kang dapat ikatakot. Hindi ka nila kailangan gawan ng ng AI video. Yang video mo na yan, okay na. Okay na para i-rebut. Hindi nila kailangan pekein yan. 'Di ba? Kung makita ka nila sa bundok, makaengkwentro ka nila, hindi nila kailangan pekein yun. Pero yun lang po ang gusto kong sabihin na hindi lang po kayo ang tamang may karapatan para magsalita hindi sa amin. Ang kabataan ay patuloy na lalaban para sa katotohanan at katarungan. Kahit papeking naratibo at karahasan ang yasitisabi. But after all, steadfast ang panawagan ng kabataan ay abolish ang NTF-ELCAC na tanggalan kayo ng pondo dahil ang pondo ay para sa mamamayan, hindi para sa pasismo ni Marcos.
maraming nabuwag na NPA frontlines dahil sa NTFL Cup. So bakit mo tatanggalan ng pondo ang isang sangay or proyekto ng gobyerno na effective doon sa objective niya? Well, we request. Oh, she's going to go away. We hope that for people that are going to ask questions, they would stay here so we could have a discussion. Hindi naman diskusyon yung gusto niya. Nag-speech lang siya. Hindi niya nga binigyan ng respeto na at least man lang sagutin yung mga paratang niya. 'Di ba? So, unang-una pa lang hindi na siya for a good or at least a good faith arguer. Kasi nga, hindi niya man lang hinintay na makapag-respond yung kabila. Gusto niya lang magpabida, magpasikat doon sa harap ng panel without even giving them the proper time to respond doon sa mga claims niya. That's a very, very common thing na gagawin ng isang taong gustong magpakalat ng propaganda. They are not allowed to be questioned. You just need to accept their truth. Well, this is Pinoy Extreme. Wait for part 2.